Sa gabi pong ito, ating tatalakayin ang Isaiah chapter 57 verses 9 to 10. Tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat. Salamat po Panginoon sa gabing ito, sa muling pagbibigay mo sa amin ng panahon at oras upang makapag-aral ng iyong salita. Samahan mo kami Panginoon sa pagtatalakay na ito. Ikaw po ang magturo sa amin at magpaalala ng mahalagang aralin na ito. Ito ay maging kalugod-lugod sa iyo at mabigyan ka namin ng karangalan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so nga po, tayo ay nasa verses 9 and 10. At hopefully ay matapos natin ngayong gabing ito ang talakayan sa mga talata pong ito. At ito yung mga bagay na mahalaga. Kailangan natin itong tuloy-tuloy. So, ating commitment dito, ano man ang mangyari, tuloy-tuloy ang devotion, gaano man karami ang mabibigat na sitwasyon, tuloy lang po ang ating pag-aaral. Ito lang ang pinaka mainam, isa sa mainam na bagay na pwede nating magawa sa Panginoon. Okay, so i-recap natin sumandali ang ating napag-aralan kagabi, yung verses 7 and 8. Sabi sa verse 7, sa tuktok ng bundok, kayo'y umaahon upang maghandog at makipagtalik. Pagpasok ng pinto, nagtayo kayo roon at ako'y nilimot ninyo at inyong nilayasan. Lubos kayong nag-alis ng suot ninyong damit. Sa inyong higa ay nakipagtalik sa mga lalaking inyong inupahan. Kayo ay natulog na kasama nila para pagbigyan ng inyong pagnanasa. Ayan, so ito po mga talatang 7 and 8, kaugnay ng talatang 5 and 6, ay pawang tumutukoy sa spiritual adultery o kaya yung ginawa ng mga Israelita na pagtataksil sa Diyos sa halip na sumamba sa Kanya ay lumipat ng pagsamba doon sa mga Diyos-Diyosan at ginagawa din nila yung mga pamamaraan ng mga pagano, ng mga hintil na paraan ng pagsamba na karimari-marim at hindi kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. Kaya dito sa hanggang verse 12 ay ating matatalakay kung ano yung mga gawain na ito ng mga Israelita na nagpapakita ng malinaw na pagsuway ng mga tao sa utos ng Panginoong Diyos. Yan. Okay, ang verse 9, kayo ay nagtungo sa hari. Okay, magandang gabi, Pastor Claude. Kayo ay nagtungo sa hari na may dalang langis ng ulibo at dinagdagan ninyo ang inyong pabango. Kayo ay nagsugo sa malayong lugar at kayo mismo ang lumusong sa daigdig ng mga patay. Ang pangkalahatang nilalaman ng talatang Siyam ay tumutukoy pa rin sa mga ginawang mali ng mga Israelita sa usapin ng pagsamba, paggalang at pagrespeto sa Panginoong Diyos. Sa halip na sila ay sumamba sa Diyos o sumunod sa kaniyang kautusan, ay lumabag siya at nahumaling sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At dito nga, may binabanggit dito, may mga offering na binigay, yung langis ng ulibo, tapos yung pabango. Ito yung mga simbolismo na ginagamit normally sa mga panahon ng pagsamba. Okay, inilalarawan ng talatang ito ang mga sukdulang ginawa ng mga tao ng Israel sa kanilang paghahangad ng idolatriya at pakikipag-alyansa sa mga dayuhang kapangyarihan, foreign forces. Sinasalamin nito ang espiritual na desperasyon at maling pagsisikap ng isang bansang tumalikod sa Diyos. Magandang gabi, Irene. Ang talatang ito ay tumutukoy sa aktibong pakikalahok ng Israel sa mga gawaing pagsamba sa idolatry o yung pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa kanilang walang humpay na pagsisikap na makipag-alyansa sa mga paganong bansa. Sa King James ay ginamit ang pangalang Molech na sinasabing Diyos-Diyosan na kaugnay sa pag-aalay ng bata. Sa magandang balita ay ang salitang ginamit ay hari.
kaya kayo ay nagtungo sa hari. Ito ay nagpapakita ng lalim ng kanilang espiritual na katiwalian. Talagang tinalikuran nila ang Panginoong Diyos at lumipat sa mga gawaing hindi kalugod-lugod sa Kaniya. Ang detalye ng nilalaman ng bawat bahagi, ang sabi doon, yung simbolismo na may dalang langis ng ulibo at dinagdagan ninyo ang inyong pabango. Ito ay magandang gabi, Ate Judy. Salamat sa iyong pagdaan. Ang mga salitang iyan ay tumutukoy sa pag-aalay ng langis ng ulibo at mga pabango, mga bagay na karaniwang ginagamit sa pagsamba. Nabanggit natin kanina na itong langis, itong ulibo, itong pabango, ito ay karaniwang ginagamit o dinadala ng mga tao, iniaalay sa mga gawain ng pagsamba. Naalala natin si Marta ba yun o si Maria? Si Maria, yung kapatid ni Lazarus, ay ihinandog ang kaniyang buong pabango, lahat ng kaniyang pabango sa Panginoong Hesus. Hindi inalintana ang presyo o yung halaga na kaniyang considered na itinapon. Kaya nga nagalit sa kanya si Judas Iscariote. Pero ito binaliwala nila. Ngayon, ang ibig sabihin kasi nun ay ibinigay niya yung buong pagsamba niya sa Panginoong Hesus. Ngayon dito sa ating talatang tinatalakay ay nagpapaunawa ito na itong mga Israelita ay sumamba doon sa mga Diyos-Diyosan at daladala nila itong mga simbolismo o mga elemento na ginagamit sa pagsamba sa kapanahunan na yan, langis ng ulibo at mga pabango. Ito'y nagpapakita ng malalim na debosyon o commitment sa mga huwad na Diyos. Nakakalungkot ang sitwasyon na iyan. Binanggit din doon, kayo ay nagsugo sa malayong lugar at kayo mismo ang lumusong sa daigdig ng mga patay. Ang pagbanggit sa pagpapadala ng mga embahador o mga kinatawan sa malayo ay tumutukoy sa mga alyansang pampulitika na kinabibilangan ng pag-aampon sa mga Diyos at kaugalian ng mga dayuhang bansa. So ito ay talagang yinakap ng mga Israelita yung mga sistema at pamamaraan ng mga bansa na ito. At yun nga, pati yung relihiyon, pati yung espiritualidad, pati yung kanilang mga Diyos-Diyosan ay yinakap ng mga Israelita. Ang pariralang ikaw ay lumusong sa daigdig ng mga patay ay nagbibigay diin sa espiritual na sarili sa kamatayan mismo, espiritual na pagkasira ng mga pagkilos na ito, na parang inihahanay nila ang sarili sa kamatayan mismo sa kanilang paghahangad ng proteksyon at kasaganaan ng hiwalay sa Diyos. Hindi man direktang binanggit dito na lumusong sa daigdig ng mga patay. Ito'y tumutukoy sa sitwasyon na yung mga tao na mismo ang nagdala sa kanila sa kapahamakan o doon sa impyerno. Dahilan sa kanilang pagkahumaling sa pagsuway sa Diyos, pagsamba sa Diyos-Diyosan at paggawa pa ng ibang mga bagay na hindi nagbibigay karangalan sa Panginoon. Na sa panahon ng lumang tipan, sa panahon ng bagong tipan, at maging sa ating kapanahunan ay maraming mga taong ganyan. May mga naririnig tayo na pagka maayos ang kalalagayan ng isang tao, hindi niya naaalala ang Diyos. Pero sa sandaling siya'y nakaranas ng kabigatan, bigla niyang maaalala ang Diyos at sisisihin ang Diyos kung bakit naranasan niya yung mabibigat na mga bagay na iyon. Samantalang hindi nila naiisip na napakalaki ng kanilang ginagawang pagsuway sa Panginoon. Yung paglayo sa Diyos, yung pagtalikod sa mga gawain ng Panginoon, o kaya ay pananatili sa paggawa ng kasalanan na alam naman natin, ito ay isang paraan ng pagdadala sa sarili sa kapahamakan. Magandang gabi po, Nanay Gertrudes.
At kagaya ito'y kaugnay ng binabanggit dito, ikaw ay lumusong sa daigdig ng mga patay. Maraming mga uri ng pananampalataya na akala nila ay totoo. Subalit ito ay papunta sa kapahamakan at hindi ito naiisip ng mga tao. Sabi nga natin, ang kasalanan, ang unang ginagawa ng kasalanan ay bulagin ang ating isipan at hindi upang hindi natin maunawaan ang mga ginagawa nating mali. Sa kasaysayan, ang talatang ito ay isinulat ni Propeta Isaiah nung panahon na ang Israel at Juda ay nakompromiso sa politika at espiritual na aspeto. Yung kanilang pagsamba ay inilipat nila sa Diyos-Diyosan at dahil dito sila ay hinatulan ng Diyos na mabihag ng Babylonia. Ang una yung Assyria, no? Kaya even yung gobyerno nila, yung politiko nila, yung ekonomiya, lahat ay nawala. Nawala ang bayan ng Israel at Juda ng kapanahunan na yon. Ang Israel ay mahigit 70 taon. Merong 100 years yan. Pero hanggang ngayon actually ay hindi pa malaman kung nasaan sila, yung 10 lost tribes of Israel. Kasi ang nakabalik lamang sa Juda, sa Jerusalem, ay ang tribo ni Benjamin at saka ni Juda. At iyan lamang yung composition ng mga Israelita o ng mga Hudyo sa kapanahunan ngayon. Ngayon, sa pagdaan ng panahon ng kasaysayan, ang mga natirang Israelita ay nagsipag-asawa ng ibang lahi. Kaya sila hindi na purong mga Hudyo. Sila ay mga Samaritano at Samaritana. Proselyte na rin silang lahat. May nagsasabi ng mga purong Israelita raw probably ay naandoon sa Ethiopia or sa mga bansa sa Africa. Sila yung mga dinala ng Assyrians noong kapanahunan na sila ay nabihag nito. Pero may pangako din dito ang Diyos sa Isaiah na darating ang panahon na sila'y ibabalik sa bayan ng Jerusalem. Ayan. Pero pagkatapos noon ay paghuhukom na. Okay, ang pagsamba kay Molek, particular, ay isang kakilakilabot na halimbawa kung gaano na sila naligaw. Sa kabila ng malinaw na mga utos ng Diyos, laban sa ganitong gawain, niyakap ng mga tao ang mga ritual na ito sa kanilang desperasyon na makamit ang mga pagpapala at proteksyon. Isipin mo itong pagsamba kay Molek o ito yung pag-aalay ng bata, ng anak. Papatayin mo yung anak mo para makaranas ka lamang ng pagpapala at proteksyon doon sa kanilang Diyos-Diyosan na si Molek nga. Ang resulta ng mga gawaing ito o dito sa talatang ito ay tinatampok ang resulta na ang pagkawalan ng kwenta o yung kawalang saysay ng paghahanap ng seguridad at kasiyahan ng hiwalay sa Diyos ay tunay na magdadala sa kapahamakan. Hindi lamang sa espiritualidad na bahagi kung hindi sa pang-araw-araw na physical na buhay. Ang nangyari sa Juda o sa mga Israelita ay nangamatay. Naubos ang kanilang lahi dahilan sa kanilang katigasan ng ulo. Sa ating kapanahunan, marami ring mga taong gumagawa ng mali. Minsan ay nagsasabing mananampalataya na pero patuloy pa sa paggawa ng mali. Ingat po tayo sa mga ganung bagay kasi baka hindi natin alam ano yung pagkilos ng Panginoon sa mga bagay na ito para tayo ay turuan. Pero tatandaan natin, napakalinaw sa ating kasalukuyang panahon na ang lahat ng ginagawa ng Diyos sa atin ay hindi pagpaparusa, kung hindi ito ay pagtuturo. Ito ay paghatol, pag hinahayaan niyang magkaroon tayo ng mabibigat na karanasan, pero ang ultimate na purpose ng Diyos ay turuan tayo upang sa huli ay maalala natin siya at tayo ay manumbalik sa Kaniya. Ang mga bagay na binabanggit dito ay kaugnay din ng mga talat na mga nilalaman sa Leviticus chapter 18 verse 21. Ang sabi dito, huwag mong ibigay ang sino man sa iyong mga anak upang ialay kay Molek, sapagkat hindi mo dapat lapastanganin ang pangalan ng iyong Diyos. Ako ang Panginoon. Pero mo yung anak mo ay regalo yan ng Diyos sa atin, tapos ay iaalay mo doon sa Diyos-Diyosan mo na hindi naman totoong Diyos na wala namang magagawa.
Sa 2 Kings chapter 16 verse 3, ang sabi dito, siya'y sumunod sa mga lakad ng mga hari sa Israel at inihandog pa nga ang kaniyang anak sa apoy na nakikibahagi sa mga kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa harap ng mga Israelita. And then sa Jeremiah chapter 2 verses 18 to 19. Ngayon, bakit ka pupunta sa Ehipto upang uminom ng tubig mula sa Nilo? At bakit ka pupunta sa Assyria upang uminom ng tubig mula sa Euphrates? Ang iyong kasamaan ay magpaparusa sa iyo. Ang iyong pagtalikod ay sasaway sa iyo. So ito yung binabanggit kanina na hindi Diyos ang gumawa ng kaparusahan sa mga taong ito. Sa halip sila mismo. Ito ay bunga ng kanilang katigasan ng ulo. Tapos ay ibinabalik nila sa Diyos ang sisi o ang pagtatanong. Muli tinatampok ng mga talatang ito ang bunga ng idolatry, ang kawalang saysay ng paghingi ng tulong mula sa mga dayuhang kapangyarihan sa halip na magtiwala ng buo sa Panginoong Diyos. Ano ang nais na ipahiwatig nito sa ating mga mananampalataya sa kasalukuyang panahon? Para sa mga Kristiyano ngayon, ang talatang ito, Isaiah 57 verse 9, ay isang seryosong paalala ng panganib ng paglalagay ng ating tiwala sa mga makamundong solusyon sa halip na umasa sa Diyos. Maraming sitwasyon sa mundo sa ating kasalukuyang panahon na naging very worldly, materialistic ang mga tao. At doon sila humahanap ng kaligtasan o ng comfort sa mundo at nakakalimutan nila ang Panginoong Diyos. Sa dulo ay magdadala ito ng kapahamakan sa bawat isa. Alam na natin ang kahalagahan na tayo ay sumuko at magpakumbaba sa Diyos at manampalataya. Ang maraming tao sa mundo ngayon ay nakakalimot dito. At ang isa pa, sa mga simbahan ay nagiging makamundo rin. Sabi ko nga sa inyo, iilang napakaliit na bahagi ng total churches sa buong mundo ang totoong nakafocus sa salita ng Panginoon. Parang kapanahunan din ng Israel. Lahat sila ay nagumon sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. At sa ating kapanahunan ngayon ay ganoon din. Mga mananampalataya, mga malalaking simbahan, pero sa loob ay wala si Kristo. Kaya ayun actually yan ang larawan ng Laodicean Church sa Revelations chapter 3. Ang simbahan na tinatawag na Laodicea ay simboliko ng kapanahunan natin. Kapanahunan na ang mga tao ay lumalayo sa Panginoong Diyos, hindi siya sinasamba, sa halip ay nagugumon sa mga kabunduhan. Yan po ang Laodicean Church. Okay. Paano nauugnay ang talatang ito sa mapagmahal na Diyos? Well, ganun pa rin. Kagaya ng mga nakaraang talata, bagamat tayong mga tao ay lugmok sa kasalanan, anumang oras na tayo manumbalik sa Kaniya, ay hindi niya tayo tatanggihan, ay kanyang i-welcome at patatawarin sa ating kasalanan. Pero bago dumating ang mga bagay na iyan, ng pagkakataon na yan, pag tayo hindi nagbago o pag ang mga tao hindi nagbago, ay ilalantad ng Diyos ang kanilang mga kamaliang ginagawa. Sa pamamagitan ng paglalantad na iyan ay mauunawaan ng mga tao ang kamalian na kanilang ginawa. At posibleng ito'y maging paraan, maging dahilan para magbago ang isang tao. May mga sitwasyon sa buhay natin in a practical sense na masakit, mabigat, parang ang hirap gawin o ang hirap ipatupad, pero sa dulo makikita mo na may layunin palang maganda ang Panginoong Diyos. Kailangan lang nating maunawaan at maging firm tayo sa pagtawag sa Panginoon at sa pananampalataya natin sa Kanya. Kasi minsan kasi mabigat ang sitwasyon, pero sa dulo pala nito ay naandun ang Panginoon at nag-iintay sa atin at meron siyang planong maganda. Okay, ano naman ang kaugnayan ng talatang ito sa Panginoong Hesukristo? Itinuturo ng talatang ito ang pangangailangan ng sangkatauhan para sa isang tagapagligtas. So, ganun pa rin. Yung role ni Jesus Christ bilang Savior, bilang Redeemer,
Anumang oras na bumalik ang mga tao sa kanya, manampalataya, nandun at tatanggapin niya. At hindi niya palayasin ang mga tao sa panahon ng kanilang pagsisisi at pananampalataya. Ang kamatayan ng Panginoong Hesus ay para sa kapatawaran ng kasalanan ng buong mundo, ng lahat ng tao. Pero mayroon pong pagtanggap at pagpapakumbaba na dapat gawin ng tao. Hindi wag po nating kakalimutan, namatay si Jesus Christ para sa lahat ng tao. Pero ang bawat isang tao individually ay kailangan siyang kilalanin. Sabi sa Romans 10:9, kilalanin siya, and then kailangan nating tanggapin at papasukin sa ating mga puso ang Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Bagamat ito universal in nature, pero hindi po ito automatic na nangyayari. Merong maling katuruan, heretic kung tawagin, yung universalism. Ang itinuturo ng universalism, lahat ay iniligtas na ng Diyos. Ligtas na. Napakalabo po ng katuruan na ito. Kasi kung ligtas na, ay bakit may church pa? Di ba? Bakit may gawain pa tayong ganito? Lahat naman pala ay ligtas na. So, in essence, pag sinabi mong lahat ng tao ay ligtas na, walang impyerno. Dahil wala naman papupunta sa impyerno, lahat sa langit, what's the sense of magkaroon pa ng impyerno? So yun po, kaya yun po ay isang maling katuruan at hindi po yun nagmula sa Biblia. Ayan. Okay. Punta po tayo sa talatang 10. Sabi dito, lubha kayong nagpagod sa maraming lakbayin at kailan may hindi sinabi na wala na itong pag-asa. Kayo ay nagpanibagong lakas at dahil dito ay hindi nanghina. Inilalarawan ng talatang ito ang walang humpay na paghahangad sa kasalanan at idolatriya ng mga tao ng Israel. Pareho pa rin ang tema. Simula verse 3 hanggang 12, ganyan ang tema, yung kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa kabila ng pagod at kawalang saysay ng kanilang mga pagsisikap, tumanggi silang bumalik sa Diyos, sa halip ay pinili nilang maghanap ng lakas sa kanilang mga maling landas. Naalala ko, may pinag-aralan tayo dati, I think chapter 52 or 53, na tinanong ng Diyos ang mga tao, bakit ginagastos ninyo ang inyong pera para sa mga pagkain na hindi naman makakabusog o wala namang magagawang tulong sa inyo? So yun po yung naglalarawan dito sa mga effort na ito na ginagawa ng mga tao. Sila ay kumikilos, nagpapakapagod para sa mga bagay na walang kwenta. Ano ba yung mga pinagkakapaguran nila? Pagtatayo ng ribulto, ng mga Diyos-Diyosan, pag-akyat sa matataas na lugar, yung mga bundok, at kung ano-ano pang gawain nila sa pagsamba. Subalit sa dulo, ang lahat ng ginagawa nilang ito ay walang kwenta, walang halaga. Dahil hindi totoong nakapagbigay kapurihan sa Panginoon. Sa buhay natin, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, minsan meron tayong mga ginagawang mga bagay na wala namang laman, walang kwenta, ampaw ang tawag natin doon. Dapat ang lahat ng ating gagawin base sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31 ay nakakapagbigay kapurihan sa Panginoon. So, one of the practical applications ng talatang ito ay siguraduhin na ang ating ginagawa ay nagbibigay karangalan at kapurihan sa Panginoon. Even itong ating daily devotion, kaya malimit, may mga pagkakataon tinatanong ko kayo, gusto pa ba natin ang ginagawa natin? Sa tingin ba natin ay nakakapagbigay pa tayo ng sapat na panahon, commitment dito? Kasi kung ang sagot dun ay oo, nakakapagbigay tayo ng karangalan sa Panginoon. Ngayon, kung hindi na, baka napipilitan lang dahil gusto kong magkaroon ng devotion, ay di aalisin na natin. Hihinto natin. Kasi kung nagiging ritual na lamang ang gawain natin, ay hindi nakakapagbigay karangalan sa Panginoon. Kaya, lagi nating i-assess ang ating mga sarili, ang ating kalagayan, ang ating paninindigan at mga desisyon, even yung mga salita nating sinasabi or iniisip. Okay. Inilalarawan pa ng talatang ito ang mga taong lubos na napagod sa kanilang mga makasalanang paghahangad, ngunit tumatangging aminin na ang kanilang mga pagsisikap ay walang kabuluhan.
ang pariralang lubha kayong nagpagod sa maraming lakbayin ay nagbumungkahi ng isang balisa, pagod na pagod at hindi mapayapang pamumuhay, na hinahabol ang mga bagay na hindi kailanman makapagbibigay ng kasiyahan o makapagdudulot ng kapayapaan. Sa halip na kilalanin ang kanilang kawalan ng pag-asa at bumaling sa Diyos, humanap sila ng pansamantalang lakas upang magpatuloy sa kanilang mapaminsalang landas. So, ito'y pinapakita dito na wala silang tiwala sa Diyos. Kasi nakaranas sila ng kahirapan, ng kabigatan, sa halip na lumapit sa Panginoon at humingi ng tulong, ng biyaya niya, ang ginawa nila ay lumipat ng Diyos at doon humingi. Sa dulo, akala nila ay matutulungan sila ng mga Diyos-Diyosan na iyon. Sa dulo ay lalo lang silang napahamak. Wala namang nagawa sa kanila ang mga Diyos-Diyosan, at the same time napalayo pa sila sa Panginoong Diyos. Yan po ang isang kalungkot-lungkot na sitwasyon na naranasan ng mga Israelita. At sa panahon natin ngayon ay maraming ganyan. Umaalis, pumupunta sa ibang lugar, pero sa bandang huli ay lalo lamang napapahamak. Kasi minsan may mga unsettled na sitwasyon. Halimbawa, yung isang Christian, marami pa akong kilalang ganyan. In fact, yung mga taong naunang kasama ko dito sa Touching Lives, lahat sila wala na eh. Merong namahinga, umalis, tapos ay, kung tumagal, nakalimutan na yung church, tapos ay nagkaroon ng problema, nagkaloko-loko ang buhay. Mayroong mga kabataan na umalis, iniwanan ng ministry, bandang huli ay nakita mo na sablay ang buhay at hindi na maayos, lalong napalayo sa Panginoon. Tatandaan natin kapatid, the moment na umalis tayo sa Panginoon, kahit isang ito'y lalawak dahil ito'y pwedeng gamitin ng kaaway para totaling ilayo tayo. Kaya lagi nating sinasabi at pinapaalala, hindi dapat maging dahilan ang emosyon sa pag-alis sa church o paglipat ng ibang church. Kasi unang-una, merong lugar, eksaktong lugar kung saan ka tinawag ng Panginoon. Hindi naman pastor lang ang tinatawag eh. So kung ikay mananatili sa kabila ng mga kabigatan at problema, pwede mong makamit ang pagpapala ng Diyos, ang kapayapaan sa dulong panahon o pagdating na. Kaso nga nakakaranas daw ng mga kabigatan dahil pinupuro ng Panginoon ang ating pagkatao. Tinatanggal ng Panginoon yung sinasabi nating mga excess baggages at yan ang dapat na mawala. Ngayon, kaya nararanasan, at pag naubos na yon, pag natanggal na lahat iyon, mararanasan natin yung mga pagpapala at mga kagandahan. Hindi po solusyon yung pag-alis ng church o paglipat sa ibang simbahan o kaya ay paghanap ng ibang pastor na sa tingin mo ay mas pabor. Nakakalungkot po ang mga ganoong sitwasyon dahil alam natin na mapapahamak ang mga taong ito dahil sa kanilang maling desisyon. Natatalo ng damdamin, natatalo ng emosyon. Okay, so alam na natin ang kasaysayan sa bahaging ito, yung kalalagayan ng Israel na bagsak, lugmok sa kasalanan at sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito ay magdadala sa kanila sa kapahamakan, tiyak na kapahamakan dahil sa maling desisyon. So nais nating idiin lagi sa mga ganitong sitwasyon, sa ganitong aralin na matutong magdesisyon ng matalino. Kung kulang ang kaalaman, ang sabi ni Santiago ay humingi sa Panginoon at siguradong siya ay magkakaloob. Sa Sunday, ang ating tatalakayin ang preaching ko, huling preaching for the month of January ay wisdom, karunungan na nagmumula sa Diyos at karunungan na dapat makamit ng mundo. Ayan. So sana ay maunawaan natin. In-advance ko yung lesson kasi actually excited ako. Lagi naman ako excited mag-preach. Bagamat may mga mabibigat ding sitwasyon. Ayan. Okay. So tatandaan po natin, napaka-importante ng ating paglapit sa Panginoon. Pagpapakumbaba, pagpapasakop,
at tanging siya lamang ang magkakaloob sa atin ng kapayapaan. Ano yung sabi doon sa Pilipos chapter 4 verse 7 o 6 and 7, no? Huwag tayong magulumihanan, sa halip ay manalangin ng may pasasalamat. At ang kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag ng mundo ay ipagkakaloob niya sa atin. Ayan. Okay. So, pansamantala, hanggang doon lang po ang aralin muna natin. Ang sentrong talakayan ulit at mensahe nito, ipagsamba sa Diyos-Diyosan, pagbagsak ng mga Israelita sa kasalanan. Subalit sa dulo, makikita natin na nag-iintay pa rin ang Diyos. Iniintay pa rin silang manumbalik. At the moment na sila'y nanumbalik at nagpakumbaba, muling nanampalataya, ay siguradong tatanggapin sila ng Panginoon. Okay, salamat po sa inyong lahat. Tayo po'y magwakas sa pamamagitan ng panalangin. Ama naming Diyos na dakila, sa lahat salamat po muli, Panginoon, sa gabing ito, sa aming naging pag-aaral at sa muling pagdidiin ng iyong mga salita, sa wastong pagsamba, sa wastong pagbibigay ng karangalan sa iyo, at kung sino ka na siyang mapagkukunan namin ng lakas at ang lahat ng pangangailangan sa buhay na ito. Patuloy mo kami pagpalain, mga kasama namin lahat, Panginoon, sa online, maging yung mga hindi naka-attend ngayon, ikaw po ang patuloy na gumabay at patuloy na manguna sa kanila. Sa dulo ng lahat ng mabibigat na sitwasyon, ay matagpuan nila, Panginoon, ang kapayapaan na nagmumula sa iyo, at ito ay maging daan upang lalo silang mapalapit sa iyo, Ama. Salamat po sa lahat ng ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, salamat pong muli sa inyong lahat. Nanay Gertrudes, Pastor Nanding, Ate Judy. Lagi kang sasama, Ate Judy. Lagi kang manood ng ating live, no? Para kahit pa paano ay merong input ng Word of God. Siyempre si Irene, Pastor Claude. Ayan, Ayan. Si Princess ay kasama ko dito sa church. Ayan. So, salamat pong muli sa inyong lahat. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. God bless everyone. To God be the glory.